Magandang gabi mga kuya, mga ate. Ngayong gabi ay muli tayong nagtitipon para sa pagdaraos ng ating 7Ps dito sa NKDAPS. Ang ating sama-samang pagsamba, pagpupuri, pag-aaral at pagninilay tungo sa Ebanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. Sama-sama po tayo sa gabing ito para sa pagbibigay ng parangal at pakipag-usap sa Holy Trinity na ating Panginoon at patron din natin sa PREX. Ang Praise and Worship ngayong gabi ay pangungunahan ng Christ the King Parish Phil and Bisto, PREX Secretariat, kasama ang kanilang Kora Paroko na si Father Danny P. Paharilyaga. Pakinggan po natin si Father Danny sa kanyang welcome message para sa ating lahat. Isang mapayapang pagbati po sa ating mga ate at mga kuya na dumadalo sa FREX sa 7Ps na tinatawag natin. At una sa lahat ay binabati ko po ang namumuno dito sa ating FREX formation, ang ating spiritual director, si Monsignor Romulo Ranyada. At gayon din po, binabati ko rin po ang mga taga Christ the King Parish sa Pilinvestu at ang aming pong FREX sa panguna nila Chris at Larissa Francisco, ang aming pong masipag na cheer couple. At ito pong 7Ps ay talagang napakaganda nito dahil ito po ay ang kumpletong rekado para sa paghubog sa atin. Dahil dito pa ay ginagawa natin ang pagpupuri, ang pagsamba, at ang pag-aaral. So we see na naroon po yung worship, naroon yung liturgy na kinakailangan natin. Pero hindi po sapat ang pagsamba at pagpupuri, kasama rin ang pag-aaral. Kaya sa pamagitan ng pag-aaral ay higit pa nating nakikilala ang ating Panginoong Jesus. At hindi lang pag-aaral, siyempre naroon din yung pagninilay. Sa pagninilay ay nagiging bahagi ng ating pagkatao ang Panginoon at gayon din ang salita ng Diyos. Kaya ito'y pagninilay sa pag-iibanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. So pinagninilayan po natin ang salita ng Diyos hanggang sa ito'y maging bahagi ng ating pagkatao at dito nga ay tunay tayong makapaglilingkod sa Diyos. So hindi lang pagdarasal, hindi lang pangangaral, kundi paglilingkod. Kaya po sinasabi kong kompletos, rekados ang 7Ps formation. At pangalawa ay napakahalaga po nito, lalong-lalo na po sa mga dati ng PREX, sa mga PREX graduates, dahil kinakailangang lumago pa rin tayo. Kinakailangang matuto pa rin tayo. Hindi po sapat ang itinanim tayo. Kinakailangan tayo pa rin ay patuloy na alagaan, tiligyan, patabaan, patuloy pa rin hubugin. Dahil ang pag-aaral po ay habang buhay yan upang tayo patuloy na lumago sa buhay espiritual. Kapag hindi na po tayo nag-aral, katulad itong 7Ps, ay tayo po ay hindi nalalago. Kaya ipagpatuloy po natin itong 7Ps na ito at ibahagi rin natin sa ating mga ate, mga kuya, sa parokya, lalong-lalo na yung mga graduates na kinakailangang patuloy pa rin tayo sa pag-aaral at pagkilala sa Panginoon upang tayo'y lumago sa ating buhay espiritual. Maraming salamat po. Salamat po, Father
Dani sa inyong magandang mensahe sa amin. Mga kuya, mga ate, simulan na po natin ang praise and worship sa pagbibigay parangal sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang magandang balita. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Let us join the Christ the King Paris Phil and Bliss to Paris Prex Music Ministry as we sing the Bible Enthronement Hymn. Lord Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship you, and as we worship you, and as we worship you, come Lord Jesus and take your place. And as we worship you, and as we worship you, and as we worship you, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Makapangyarihan at mapagmahal namin Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang kaluwalhatian. Ikaw po ang dakilang lumikha at Ama na nagmamahal sa amin ng lubos. Binigay mo sa amin ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus upang kami ay magpuri sa iyo, O Panginoon. Sa aming pagtitipon upang manalangin bilang isang pamilyang Prex ngayong gabi, ibinabalik namin, Ama, ang pagpupuri sa iyo.
Ipadala mo po sa amin ng iyong banal na Espiritu at puspusin kami ng iyong grasya upang mapagtanto namin ang iyong kalooban. Pag-alabin mo ang aming mga puso upang maging karapat-dapat sa lahat ng iyong kabutihan sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin, mga biyaya at grasyang nagpapatunay ng iyong walang kondisyong pagmamahal at pag-ibig. Hayaan mo maging instrumento kami ng iyong pag-ibig at maisabuhay ang iyong mga turo at kalooban. Umaasa kami, Ama, na sa pamamagitan ng iyong tulong ay maging modelo kami sa aming kapwa upang maiyakay sila papalapit sa iyo at mas mapalalim pa ang kanilang pananampalataya. Ama, sa gabing ito ay hayaan mong ialay namin sa iyo ang aming mga pasanin sa buhay at mailahad namin ang aming mga kahilingan para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Basbasan mo po kami sa aming pagsusumikap na maging mag-aalagad mo sa pagpalaganap ng mabuting balita. Ang lahat ng ito po ay aming handog sa iyo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos. Amen. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal naming Diyos, sinasamba ka namin sapagkat Ikaw lamang ang aming Panginoon at karapat-dapat lamang na papurihan ng walang hanggan. Ang lahat ng pagpupuri ay sa iyo lamang, o aming Diyos, kung kaya't nagtitipon-tipon kami ngayon sa aming buwan ng 70s para purihin at dakilain ang iyong pangalan. Pinupuri ka namin bilang aming Ama. Ang pagmamahal mo sa amin na walang kapara ay umaabot sa pinakamataas na bundok ng walang kasing lawak at humihigit pa sa lalim ng karagatan. Lumalampas sa lahat ng anupaman na mawawari namin. Ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. Ang iyong katapatan ay walang katulad. Wala nang kailangan pang gawin kundi magmasid sa paligid at makikita ang iyong kadakilaan. Wala nang kailangan pang gawin kundi damhin ang iyong kalinga at pag-ibig na iniaalay at natatanggap mula sa mga mahal namin at sa aming kapwa upang maramdaman ang iyong pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Sa tuwing kami ay naghihinay o humihinto mula sa napakaabala naming buhay, higit ka naming nadarama at nakikita. Naririnig ka namin sa patak ng mga ulan. Nadarama namin ang iyong presensya sa lamig at hamog ng mga hangin. Ang bawat pagsikat ng araw ay pagpapaalala ng iyong kalinga at biyaya sa tuwing umaga at bagong araw. Ang iyong mga likha na nakapalibot sa amin ay pagpapakita ng iyong kadakilaan, kapangyarihan at kagandahan sa lahat ng bagay. Sa pagpapatuloy namin sa aming mga buhay, buhay pamilya at buhay trabaho, dadakilain at pupurihin ka namin. Pangangalagaan itong iyong kagandahan sa iyong mga likha. Ang lahat ng ito ay itinataas namin
Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Father, I love you, I praise you, I adore you, glorify the name in all the earth. Glorify the name, glorify the name, glorify the name in all the earth. Jesus, I love you, I praise you, I adore you, glorify the name in all the earth. Glorify the name, glorify the name, glorify the name in all the earth. Spirit, I love you, I praise you, I adore you, glorify the name in all the earth. Glorify the name, glorify the name, glorify the name in all the earth. O Diyos, Ama ng awa at habag, kami po ay umaharap sa iyo ngayon nang may pusong punong-puno ng pagpakumbaba. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at pagsusumamo ng inyong biyaya at tulong sa aming pagbabago at pag-unlad bilang isang tao. O Diyos, patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito man ay malalim o mababaw, malaki o maliit. Patawad po sa aming mga pagkukulang at kamalian na nagdudulot ng sakit sa aming kapwa. Ito'y mga pagkakamali sa aming mga salita, gawa, at iniisip na nagdudulot ng pinsala sa aming mga sarili at sa iba pa. Patawad po. Patawad po sa aming kasalanan laban sa iyo. Patawad sa pagsuway sa mga utos mo. Patawad sa pag-iisip ng pag-aalinlangan sa iyong kabutihan kapag hindi agad napagbigyan ang aming mga kahilingan. Patawad po kapag nakakalimot kaming magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap namin. Patawad po sa marumi naming pag-iisip sa aming mga nakakasalamuha sa aming pamamahay, sa trabaho, at kasama naming mga kuya at ate sa paglilingkod at ang aming kayabangan sa pakitungo sa mga kuya at ate na nagdulot ito ng kawalang respeto sa kanila.
Sa ngalan ni Hesu Kristo at sa tulong ng banal na Espiritu, naway magpatuloy kaming magbago, magpakumbaba at maging mas makatarungan at makatao sa aming mga gawain. Amen. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change me, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito, sa lahat ng mga biyayang aming natanggap, higit sa lahat sa biyaya ng buhay. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon na kami ay muling nagkatipon-tipon sa aming buwan ng 7 Ps upang kami ay magpuri, magsamba, at magnilay sa Ebanghelyo. O aming Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng mapagkalingang pamilya. Mga kaibigan na nagmamahal at sumusuporta sa bawat isa sa amin, maging pinansyal man yon, emotional, o spiritual. O Panginoong Hesus, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng inspirasyon na mahalin ang aming kapwa at tumulong sa mga nangangailangan. Nang sa aming pagtulong ay tinuruan mo kaming gawin ito na may kagalakan sa aming puso. Salamat sa oportunidad na makapaglingkod. O Banal na Espiritu Santo, sa iyong patnubay ay lubusan naming nakikilala ang aming Panginoon at takilang manunubos. Salamat po dahil kami ay pinagkatiwalaan mo bilang iyong anak at tagapaglingkod. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal, kababaang loob at sa iyong mapagpatawad na puso. Pinakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Tinuganan mo ang aming mga pangangailangan at kailanman ay hindi kaming iniwan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ng Espiritu Santo, kasama si Maria na aming ina. Amen. Give thanks with
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Panginoon, kami po ay nanilikluhod sa harapan mo ng may kababaang loob upang humiling na pakinggan mo ang aming mga panalangin para sa kabutihan at kaligtasan ng sangkatauhan. Hinihiling namin na dinggin mo po ang panalangin ng aming Santo Papa, na nawa ang simbahan ay maging pamumuhay ang makinig at makipag-ugnayan sa lahat ng antas at pahintulutan ng Espiritu Santo na gabayan siya patungo sa lahat ng dako sa buong daigdig. Na ang digmaang Russia at Ukraine ay huminto at matapos na sa ikabubuti at ikapapanatag ng mga bansa sa buong daigdig. Dalangin namin na ang aming bansang Pilipinas ay magkaroon ng nagbabagang pagbabalik loob sa inyo, Panginoon, upang ang Katolisismo ay makilala at mapagtanto na siyang tunay na pananampalataya, na si Jesus na natatanging nabuhay na mag-uli ay tunay na tagapagligtas na pinagmumula ng walang hanggang awa at pagpapatawad. Huwag niyo pong pahintulutan na ang malalakas na bansa ay pagsamantalahan at pakinabangan ang likas na yamang nararapat sa aming mga Pilipino. Gabayan mo po ang mga pinuno ng aming pamahalaan na magkaroon ng desisyon na naaayon sa batas at sa ikabubuti ng pangkalahatang mamamayan. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga bansa
at ang mga komunidad na bumangon sa kahirapang idinulot ng pandemya. Naway gumulong muli ng masigla at malakas ang mga negosyo, magkaroon ng maraming trabaho at mga gawaing pangkabuhayan, na ang mga naghikahos ay makabangon at makabawi at magkaroong muli ng pag-asa at malugod na pamumuhay. Basbasan niyo po, Panginoon, ang aming komunidad ay maigting na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan di lamang ng pagiging aktibo sa simbahan, kundi pati sa pagtulong sa kapwa, kapitbahayan, at mga nangangailangan. Amen. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his words will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, buong nakikinig ako.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 21, verses 28 to 32. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, at sumaaking puso, upang ako ay maging karapat-dapat na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit, nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at mga sasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa maikling talinhaga, hiniling na isang ama sa kanyang mga anak na magtrabaho sa ubasan. Sinabi ng isang anak na lalaki na hindi niya gagawin, ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang isip at nagtungo sa ubasan gaya ng hiniling ng kanyang ama. Ang isa pang anak ay agad na pumayag na magtrabaho para sa kanyang ama sa ubasan, ngunit hindi siya nagpakita. Kung iuugnay natin ang talinhaga sa naunang teksto, inihahambing ni Jesus ang mga pinuno ng simbahan sa pangalawang anak na nagsabing tutulungan niya ang kanyang ama. Ngunit, kabaliktaran ang sinabi ng kanyang mga aksyon. Ang mga pinuno ay kumilos ng mapitagan, ngunit ang kanilang mga salita ay hungkag at walang kahulugan. Alam nila na si Juan Bautista ay nagpropesiya patungkol kay Jesus. Ngunit, itinanggi nila ito dahil hindi nila kinilala ang banal na otoridad ni Jesus. Sa kabilang banda, ang mga makasalanan na nag-akusa kay Juan Bautista bilang erehe dahil sa kanyang mga turo, lalo na si Jesus ay Mesiyas, ay sa kalaunang nagtiwala at mga tagasunod niya. Sa talinhaga, kinatawan ng mga makasalanan ang unang anak na orihinal na nagsabi ng hindi sa kanyang ama. Ngunit, pagkatapos ay dumating upang tumulong pagkatapos ng pagbabago ng puso. Sila ay nagbigay kasiyahan sa Diyos sa kabila ng kawalan ng pananampalataya ng una. Sa pamamagitan ng talinhaga, naunawaan ng mga pinuno ng simbahan kung sinong anak ang tunay na nakalulugod sa ama. Kung isa sa alang-alang ang talinhaga ng 2 anak, makikita natin na hindi maganda
ang kilos ng dalawang anak. Ngunit nagbago ang isip ng unang anak matapos sabihin sa ama na hindi siya tutulungan. At sa huli, ginawa niya ang kalooban ng kanyang ama. Ang pangalawang anak na lalaki ay nagbigay lamang ng lip service sa pamamagitan ng pagsasabi ng oo sa simula. Ngunit, wala siyang aksyon at walang pagsisisi. Ang pagbabalik loob natin sa Diyos nang may pagsisisi, ang susi sa ating kaligtasan. Ano man ang ating mga nakaraang kasalanan o ilang beses nating binigo ang Diyos. Mga kuya at ate, kapag sinabi nating oo, susundin ko ang Panginoon. Kasing halaga din ito ng ating aksyon. Marahil ay kumikilos pa rin tayo ayon sa ating sariling kalooban nang walang pagsasaalang-alang sa Kanya o patuloy pa rin nating inuulit ang ating maling gawa. Marahil ay ipokrito tayo gaya ng mga pinuno ng simbahan. Sa anumang kaso, hindi inaasahan ng Diyos na tayo ay maging perpekto. Ngunit, ang pagbibigay sa Kanya ng oo ay nangangahulugan na tayo ay nakatuon sa pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban, sa abot ng ating makakaya, at nagsisikap na bawasan ang ating mga kasalanan. Kung sasabihin nating hindi, ayaw kong sumunod sa Panginoon, maaari nating piliin na sabihin ang oo mamaya. Hiniling ng Diyos sa ating lahat na magtrabaho sa Kanyang ubasan upang sundin siya at tamasahin ang Kanyang malagong paraiso na naghihintay. Ngunit, madalas nating sinasabing hindi. Ang pagsabi ng hindi ay may maraming anyo. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, sa tuwing ang ating aksyon ay hindi natutugma sa ating salita, o kaya naman, naliligaw tayo ng landas o labis na nasaktan sa simbahan, kaya tinalikuran mo ang Diyos. Ngunit ang kagandahan ng talinhagang ito at ng pag-ibig at awa ng Diyos ay kahit ilang beses nating sabihin na hindi, laging nalulugod ang Diyos kapag bumaling tayo sa Kanya ng oo. Lagi niya tayong tatanggapin at hindi niya tayo susukuan. Lahat tayo ay Kanyang mga anak, minamahal at malugod na tinatanggap na sumapi sa Kanyang kaharian para sa walang hanggan. Mahalin tulad ko ang sarili ko sa unang anak na sa una ay hindi pa matured ang paglilingkod sa Diyos. Ngunit kinalaunan ay mas lumalalim ang aking pananampalataya at commitment in serving and following the Lord. Dalaga pa lang ako ay lagi akong sumasama sa Black Rosary ng aming lugar. Kahit nag-asawa na ako, ay nagsaserve pa din ako bilang lector-commentator ng aming parokya. Pero hindi regular ang service ko. Mas priority ko ang paglalakwatsa kasama ang aking pamilya at mga kaibigan. Kapag meron namang street mass at kinukuha akong lektor,
ay pupunta ako kung available ako. Ibig sabihin ay wala pa sa loob ko ang paglilingkod sa Panginoon. Mas priority ko ang aking trabaho, pamilya, malling, kain sa labas, at more on relaxation. Hanggang sa malipat kami sa PhilInvest 2, Quezon City, at na-invite akong sumali sa Prex Weekend noong March 2001. Sa umpisa, nagsiserve ako sa aming parokya upang magampanan ang mga nakaatang na gawain sa akin. Habang tumatagal, ay napapansin ko sa aking sarili ay hinahanap na ng aking isip, puso at katawan ang paglilingkod sa aming parokya. Masaya ang pakiramdam ko kapag ako ay naglilingkod sa ating Panginoon. Gayunpaman, hindi pa pumapasok sa aking kamalayan ang aking purpose at kung bakit ko ito ginagawa. Hindi ko rin na-realize na ang pagsisilbi sa Panginoon ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa tagal ng aking paglilingkod, naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon and the joy in service. Kapag ako ay nahaharap sa mga challenges, ay nakakaranas din ako ng spiritual dryness. Ang tanging pinangahawakan ko lamang ay ang pananalig at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ako hindi bumibitaw, nakakatayo at hinaharap ang mga hamon. Nang yumaw ang aking asawa noong April 11, 2023, ay hindi ko matanggap ang kanyang pagpanaw. Pero nang marinig ko ang mga salita na binitiwan ng mga pare habang sila ay nagmisa sa burol ng aking asawa, doon ko napagtanto na iyon ay kagustuhan ng Panginoon. Doon nabuksan ang puso ko na sundin kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban ko. Ang pagsunod ko sa will ni God ay hindi na lamang ito lip service, pero sinisikap kong isinasabuhay dahil mahal ko ang Diyos. Hindi madaling sabihin na tanggap ko na ang pagkawala ng aking asawa, pero magagawa ko ito sa tulong at grasya ng Panginoon. Magandang gabi, mahal naming mga kuya at mga ate. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa grasya ng muling pagdaraos ng ating 7Ps ngayong gabi. Salamat o Diyos sa Prex Secretariat ng Christ the King Parish, PhilInvest 2, sa pagbibigay ng kanilang oras, talento, at sa pagbabahagi ng kanilang buhay upang may sakatuparan ang ating paghahandog na ito sa iyo o aming Diyos. Mga kuya at mga ate, nais naming ipakilala sa inyo at bigyan ng karampatang pagpapahalaga ang mga bumubuo ng praise and worship ngayong gabi. Mula sa kanilang kora paroko, Reverend Father Danny Parilaga, at ang kanilang chair couple na sila Kuya Chris at Ate Nerissa Francisco. Salamat sa ating mga prayer leaders sa invocation ay si Reverend Father Danny Parilaga
Sa adoration naman ay si Ate Noy Quisada. Sa contrition prayer ay si Kuya Willie Marasigan. Sa thanksgiving prayer, si Ate Tina Perez. At sa supplication prayer ay si Ate Vanji Garcia. Salamat Ate Neresa Francisco sa pagbasa ng magandang balita at kay Ate Lucy Mendoza sa kanyang pagninilay at pagbabahagi ng karanasan bilang patutuo sa magandang balita. Salamat sa head ng music ministry na si Kuya Alex Bete, kasama ang kanilang singers, instrumentalists at mga animators. Ang recording at pagbuo ng mga video ay sinagawa sa pamumuno ni Kuya Boy Calabio, ang sokom ng parokya. Mga kuya at mga ate, ngayon ay ang pang-7 anibersaryo ng ating 70s. Inasahan namin na maipalaganap natin ng gusto ang ating video sa inyong Prex community sa parokya upang makiisa sa ating pagpupuri at pagsamba, pag-aaral at pagninilay tungo sa pag-iebanghelyo at paglilingkod sa Panginoon o 70s na isinagawa natin every last Wednesday of the month. Inasahan din namin na tayong lahat ay nakadalo sa Santa Misa sa Santuario de San Paulo. Mga kuya at mga ate, patuloy po nating ipinanalangin ang grasya at biyaya ng 70s. Ipagdasal din po natin na nawa ay magkaroon na tayo ng face-to-face na 70s. Mga kuya at mga ate, inanyayahan namin kayo muli sa sunod na buwan. Sa October 25, 2023, ay muli tayong magsama-sama sa ating buwan ng 70s na pangumunahan ng Christ, King of the Universe Parish, Prex Secretariat. Upang tapusin ang ating praise and worship ngayong gabi, narito po muli at ating sabayan ang Christ the King Phil Invisto Paris Prex Music Ministry. God bless us all at magandang gabi muli sa inyong lahat.